Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Juan Kapitulo 10, versikulo 31 hanggang 42. At sa ebanghelyong ito, ang mga pinuno ng mga Hudyo ay nais batuhin si Jesus. Nais siyang patayin ng mga pinunong relihiyoso. At sabi ni Jesucristo, marami akong mabubuting gawang ipinakita sa inyo mula sa Ama. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong babatuhin? Sumagot ang mga pinuno ng mga Hudyo, hindi ka namin babatuhin dahil sa mabubuti mong gawa, ngunit dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat nagpapanggap kang Diyos, bagamat tao ka lamang. At dito ay binibigyang liwanag ang totoong kalagayan ng mga pinunong reliyoso ng mga Hudyo sa Ebanghelyo. Sila ay nasa dilim, wala silang nauunawaan, at hindi nila nakikita o kinikilala na si Jesus ay anak ng Diyos at siya rin ay Diyos. Hindi nila matanggap na ang mga mabubuting gawa ni Jesucristo, ang mga himala, ang pagbuhay ng patay, ang pagbabagaling ng mga may sakit, ang pagmumulat ng mata ng mga bulag, ang pagpapalakad sa mga lumpo at mga pilay, ay gawain ng Diyos. Ngunit para sa kanila ay magkaibang bagay ang mga iyon. Ang mabubuting gawa ay hiwalay sa pagiging anak ng Diyos. Ngunit para kay Jesucristo sa ebanghelyong ito, magkasama ang mga iyon. Ang anak ng Diyos ay isinugo ng Ama upang gumawa ng mabubuting bagay. At ang mabubuting bagay na ito ay ginagawa dahil sa pag-ibig. Ngunit kung ating susuriin, ang pinakamalalim na dahilan kung bakit nais nilang batuhin, patayin at wasakin ang ating Panginoong Jesucristo, sapagkat nakikita nila ang katotohanan na sa harapan nila ay may isang misteryo sa katauhan ni Jesus. At ito ay misteryo na nanggaling sa Diyos na hindi nila kayang tanggapin. Sapagkat ang bumulag sa mga pinunong reliyoso o sa mga Hudyo ay ang paniniwalang sila ay mas magaling sa iba. Sila ang dapat kilalanin, sila ang dapat purihin, sila ang dapat itanghal na mga banal na kinakasihan ng presensya ng Diyos. At ayaw nilang ang mga ito ay mapunta o makita sa kapwa o kay Jesus. Kaya nga sa kanilang inggit, nais nilang wasakin ang isinugo ng Diyos. Ngunit sa harapan ng mga ordinaryo at karaniwang mamamayan, hindi nila maitatanggi na si Jesucristo ay anak ng Diyos. Kaya nga sinabi nila, si Juan Bautista ay walang nagawang himala. Ngunit totoo ang lahat ng sinabi ninyo tungkol sa taong ito. Ang taong ito ang may kapangyarihang gumawa ng mga bagay na tanging ang totoong Diyos lamang ang makagagawa. Kaya't marami ang sumampalataya kay Jesus. Sa araw na ito, tayo ay kinakausap ng Diyos sa pamamagitan ng ebanghelyong ito, at tayo ay inaanyayahan na huwag matulad sa mga pinunong reliyoso sa mga Hudyo na sarado ang mata, bulag ang isipan, at hindi maniwala sa napakaraming magagandang bagay na ginagawa ng Diyos sa ating buhay. At totoo ang ating pag-iisipan at kung ating pagninilayan ng mas malalim, maraming mabubuting bagay na ibinigay na ng Diyos sa atin ngayon. At kung ating ito ay makikita, dahil sa ating pananampalataya kay Jesus, ang buhay natin ay magiging buhay ng pasasalamat. Isang buhay na matamis,
isang buhay na nasa liwanag. O maaari nating tularan ang mga bulag na pinunong relihiyoso at mainggit ng mainggit sa iba. Isara ang ating mga mata sa maraming biyaya na araw-araw natin tinatanggap at akalain na ang ibang tao, ang ating kapwa, ang tumatanggap ng mga iyon. Ang isang taong bulag sa mga biyaya ng Diyos na dumarating sa kanyang buhay ay isang taong nalulunod sa kapaitan. Mapait ang kanyang buhay. Matabang ang kanyang buhay. Walang lasa. Sapagkat ang taong ito ay isang taong walang puso ng pagpapasalamat. Sa araw na ito, nais tayong palayain ng ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng mabuting balita mula sa makitid na pananaw sa daigdig, sa ating buhay, sa kasaysayan, at sa bukas na ating haharapin. Inaanyayahan tayong manampalataya kay Jesus sapagkat ipinadala siya at isinugo siya ng Ama sa ating buhay. Isa lamang ang layunin: ibahagi sa atin ang mabubuting gawa na galing sa langit. Kaya nga sabi ni San Pablo, ang mga nagmamahal sa Diyos, para sa lahat ng nagmamahal sa Diyos, ang lahat ng bagay at pangyayari ay nagiging mabuti. Sapagkat ang taong may pananampalataya, alam niya na sa likod ng lahat ng pangyayari ay may dahilan ng Diyos. At ang dahilan ng Diyos ay palaging mabuti, sapagkat ang Diyos ay umiibig sa Kanya. Sa araw na ito ang ating hilingin sa ating mga panalangin. Sabihin natin, Panginoon, imulat mo ang aking mga mata. Palakasin mo ang aking pananampalataya upang aking mapaniwalaan na lahat ng kaganapan na dumadaan sa aking buhay ay mabuti, sapagkat ito ay iyong regalo. Ito ay iniaalay mo sa akin, at sa likod nito ay ang iyong pag-ibig at ang pagnanais mong ako ay maligtas. Ito ang mata ng isang Kristiyano. Ito ang pananampalataya ng mga anak ng Diyos. Naniniwala na ang ating Ama ay mabuti. At ibinibigay niya ang lahat ng mabuti para sa ating kapakanan at para sa ating kaligtasan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.